Okay, isang katanungan na naman. Ang nakalagay lang dito sa kanyang pangalan ay user. Ang sabi niya, boss, revolver ko, arms core, ang sipiat. Hindi ko maintindihan sipiat niya. Ang sipiat niya, mapulkak ang hammer kung hindi tutulungan ng trigger. Anong sira? Okay, ang ibig niya sabihin, kung i-single action mo, hindi ikot ang hammer, ang bula. Hindi umikot ang bula. Kung hindi tutulungan mo pa kung hindi pagsasabay mo pa. Ibig sabihin, walang problema sa double action. Walang problema. Ang problema, pagka single action mo, ay hindi umikot ang bula kung hindi mo pa tutulungan sa trigger. Okay, yun ang pakasabi niya dito. Lilinawin natin. Baka mali ang ating Boss, revolver ko, arms core, sipat niya hindi mapulkak ang hammer kung hindi tutulungan ng trigger. Okay nga. Kung hindi mo tutulungan ng trigger, hindi mo mapulkak. Hindi mo ma-single action, kumaga sa madaling salita. Okay, bago natin yan sagutin, ako muna ay bumabati sa lahat ng isang mapagpalang araw. Itong inyong Pinoy Firearms Instructor na bumabati sa inyo at dalangin ko sa mga OFW na tayo lagi ay malakas ang pangatawan at laging malusog. Ingatan natin ang ating kalusugan na huwag tayong magkasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin. Okay, at palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang Senior Firearms Instructor Gunsmith at 20 years na ako dito. Kaya naisipan kong tumulong na lamang sa ating mga kababayan na nakakaproblema sa kanilang mga firearms. Okay, at ang hiling ko lamang, kung kayo ay manunod na aking mga videos, pakishare na lang at pindutin ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. At please lang, huwag ninyong skip ang mga ads sapagkat tayo ay nagiging charity vlogger sapagkat libre itong ating pagtuturo. At isa pa ay meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan na pag-aaral. So, ang kinikita ng aking YouTube channel ay pantulong ko sa mga estudyante. Okay? So, maraming salamat sa inyo lahat sa hindi pag-skip ng mga ads. So, ayan. At ano kayang problema nito? Parang ito, mahirap siyang Kung ating mapapansin, meron siyang slide stop. Yung slide stop nandoon sa ilalim. Ayun, makikita natin dito sa ilalim. Yun yung slide stop niya. Yun ay nakalubog dito. Yun ang nagsisilbing timing. Nakalubog dito yun. Kaya bawat butas ng bula may ganyan. Kasi nga, yun, pag kinalabit natin ito, lulubog yun. Mapapansin natin lulubog yun. Pag kinalabit natin dito. Okay, para natin kung bakit nakakalabit yun, ay buksan natin. Buksan natin kung bakit pag kinakalabit yun ay lumulubog yun para umikot kasi yun ang lock pero pag ito ay lumulubog din at kung mapapansin natin ito at saka ito ay magka-timing, magka-tune up itong trigger at saka yung hammer magka-tune up. Pansinin ninyo pag ito pinulka ko ay gumagalaw din yung trigger. Ayan Ngayon, pagka yung trigger ninyo ay hindi gumagalaw, ay hindi ninyo mapapaikot ang bula. Dapat yan ay gumalaw muna ang trigger ninyo sapagkat yung trigger niyan ang nagpapababa ng slide stop. Tingnan natin, buksan natin baba natin yung camera para maliwanag sa inyo. Kasi ang importante sa paggagawa ng baril, alam ninyo ang function. Alam ninyo ang galaw ng mga pyesa, bakit ganun, bakit bumababa. Kasi kung hindi ninyo alam, hindi natin malalaman ang kanyang problema.
Okay, bubuksan natin para makita natin yung slide stop. Yan. At kung bakit hindi nakikisama yung trigger niya sa kanyang hammer. Dapat yan, magkaano yan. Kumbaga ay magkasama silang gumagalaw. Okay, bubuksan natin. Dito tayo magsisikwat para hindi masira. Ayan. Kung mapapansin natin dito sa, maliwanag ba? Kung mapapansin natin dito, ayan o. Yun yung slide stop nakatutok. At yan ay nakakonekta sa dulo ng trigger. Kaya pag ginalaw ninyo itong trigger, ayan o, papansin ninyo, ay yun o, bumababa yun. Pag ito'y bumababa, bababa din yung lock. Kasi nga, kakalawitin niya, gaganunin niya pababa. Yun o, yung dulo ng, yung pansinin niyo yung dulo na yun. Ayan o, ayun. Gumagalaw yun, di ba? Yun ang nagpapababa ng slide stop para pag bumaba yun, siyempre nakabaon yun dito. Pag bumaba yun, magiging free na ito. Kasi hindi siya free. Nakabaon kasi yung slide stop. Ngayon, ang nangyayari, tanggalin muna natin to. Ang nangyayari, pagka ito ay inano ninyo, ay bakit hindi ito gumagalaw? Ha? Bakit hindi gumagalaw yan? Ang problema, yung inyong itong inyong lower shear. Tanggalin natin itong ano. Itong lower shear, ito. Ito yung lower shear. Na-explain ko na itong part na ito, itong lower shear. At ito naman yung upper shear. Shear ang tawag dyan, lower at upper. Ito yung dulo nung trigger. Okay? So, ang nangyayari, malaki ang gap. Malaki ang gap nitong lower shear sa trigger, sa dulo ng trigger. Kung baga, hindi, pag ginalaw mong ganon, ayan o, kita nyo? Ayun, kita nyo yun? Pagka yung dulo ng trigger ay malayo dun sa dulo ng trigger, ang mangyayari ay ganito. Ito yung shear. Ito yung hammer. At ito yung upper shear. At ito yung lower shear. Pagka yan ay hinatak ninyo ito naman yung nagpapakonekta sa trigger. Pagka hinatak ninyo at nag-single action kayo, hinatak ninyo yung hammer para mag-cock, malayo. So, hindi agad ito gagalaw itong hammer kasi nga malayo. Malayo yan. Pero kung yan ay nakadikit, konting galaw lang ninyo nung hammer, gagalaw na rin yung trigger kasi nga, magkadikit sila. Pero kung yan ay malaki, ay hindi bababa yung shear kasi nga ang magpapababa sa shear ay itong trigger. Ayan o, titingnan natin ha. Kasi magkakakonekta yan eh. Papakita ko sa inyo ha. Ito yung lower shear. Nakasakay doon itong dulo ng hammer. Nakasakayan dyan. Okay, nakasakayan dyan. Pagka yan ay ginalaw ninyo, yun, magkadikit, di ba? Gumagalaw din ito. At pag gumalaw ito, bababa naman yung kanyang lock. Okay? Bababa naman yung lock.
Pero kung ito ay yung dulo na yun ay malayo dito, kahit pa yan ay hatakin ninyo itong hammer, hindi iikot dahil nga hindi gumagalaw ito. Dapat yan, gumagalaw din yang, pag ginalaw ninyo itong hammer, gagalaw din itong trigger. So, ang mangyayari, pag walang problema kung ito ang inyong gagamitin, trigger, dahil nakakonekta ka agad yun, direkta na yun dun eh. Direkta, silang dalawa lamang ang mag-uusap. Hindi kasali ito. At yan naman, tataas lang naman ito dahil nung sear, upper sear naman ang magpapataas dyan. Itong kulay itim na to. Itong upper sear na to. Okay, ang magpapataas naman sa hand para umikot ito, yung hand, pag kinalabit naman ninyo itong trigger, tataas naman yung hand para naman itulak itong yung tinatawag nating ratchet o bulaklak ito. May mga videos na tayo nito. So, wag tayo magiging paulit-ulit sa mga tanong. Dapat pag-aralan ninyo ang function ng revolver. Okay. Bakit naman pag ito ay ikinak ninyo ay tumataas din ito? Dahil nga nakakonekta yan din dito. Nakakonekta din niya sa kanyang trigger. Kasama yan, oh. Kasama yan. Yan ay bali, tatlong gagalaw yan. Ang gagalaw dyan na itong trigger, ay itong hammer, hand, at saka trigger, at saka yung slide stop. Sabay-sabay yan, nagagalaw. Ayan, oh. Gumagalaw itong slide stop. Cylinder stop. Gumagalaw pag ginalaw mo itong hammer, gagalaw yung cylinder stop, gagalaw yung kanyang hand na magtutulak dito sa kanyang bola, at gagalaw din itong hammer dahil nga sa kanyang sear. Yung upper sear ang magpapagalaw. Pag kinalabit ninyo ito, ang magpapagalaw sa hammer ay upper sear. Okay? Pag naman ginamit ninyo ang single action, ang magpapagalaw sa trigger ay lower sear. Iaangat niyang pa ganun. Iaangat niya. Ayun, no? Iaangat niya yung iaangat niya itong hammer. Itong trigger. Okay? Pag ito namang trigger ang ginamit ninyo, yun namang upper sear naman ang iaangat nitong trigger. Okay? At yung na yan, may mga videos din tayo na may spring ito. May spring yan. Para pag pumutok at bumalik itong hammer, may spring yan dyan. Okay, panoorin ninyo yung mga videos ko na tungkol sa revolver. Dapat alam ninyo ang function. Kung hindi ninyo alam ang function, hindi ninyo malalaman kung paano gagawin. So, ayan ang magiging problema niyan. So, ang gagawin mo dun sa iyo ay dapat maaring pudpud na yung dulo nung kanyang itong kanyang trigger. Maaring pudpud na ito. Okay, saglit lang kukunin ko yung isang trigger natin. Ito para mas malinaw. Ito yung hammer. Ayan. Nakaganyan yan. Dito pala, sorry. Nakaganyan yan, oh. Yan, nakaganyan yan. Ngayon, ito. Nakaganyan yan. Wala itong sear. Pagka ito ay malaki ang pagitan nito. Ito.
at saka ito, malayo yan dyan. Yun ang problema. Pupwede ninyo itong pakapalan para yan ay maliit lamang ang clearance, magkadikit. Pag yan ay malayo, ayan, pag malayo, halimbawa nakaganyan, pag kinalabit ninyo, hindi iikot ang bula dahil hindi ito nagagalaw. Okay, ayan, sana naging malinaw yung ating videos. At kung medyo nalalabuan kayo, mag-follow up question na lamang kayo. Actually, maraming bisis ko na itong tinalakay. Awan ko ba kung bakit hindi yata pinapanood yung mga una nating videos. Ang hiling ko sa inyo, panoorin niyo yung mga nauna kong videos para mas maunawaan ninyo. Kasi kung isang video lang ang panonoorin ninyo, hindi ninyo maunawaan. Mahirap unawain ang mga function ng kung isang video lang ang pinapanood ninyo. Panoorin ninyo yung mga videos, lahat ng mga videos panoorin ninyo para mas malinaw. Kung isang videos lamang, ay baka hindi kayo mabusog. Kailangan kumain. Kung sa pagkain, kumain pa kayo ng ibang putahe para maunawaan ninyo yung problema ng inyong baril. Kahit ako, nanonood pa rin ako at nagre-research pa rin. Okay, maraming salamat sa panonood ninyo. Please share na lang. At marami pa tayong mga videos at mga katanungan na sasagutin. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Mag-iwan ng katagang God bless us all. Thank you very much.